Noong ikalawang digmaang pandaigdig, inatake ng walang awa ng mga Nazi ang Norway at kinontrol ang buong bansa. Sa proseso ay pinatay nila ang daan-daan na sibilyan, winasak ang mga lungsod, at gumawa ng iba pang hindi makataong krimen. Ninakawan din nila ang bansa ng mga mahahalagang yaman, kaya lalo silang lumakas. Kaya naman sa bawat araw na lumilipas, ang kanilang mga kaanib ay dumaranas ng matinding panggigipit na batid na sila na ang susunod. Kasunod nito ay dinala tayo sa taong 1943 sa Scotland, isang grupo ng mga lalaking Norwegian ang hinahasa ng Royal British Army. Ang plano ay bumuo ng isang espesyal na grupo, na maaaring makalusot sa loob ng sinasakop na Norway at sirain ang mga kuta ng Aleman tulad ng mga base militar at paliparan. Pagkatapos ng mga linggo ng mahigpit na pagsasanay, sa wakas ay 12 na mga lalaki ang napili at ipinadala sa pamamagitan ng isang sasakyang panghimpapawid, kasama ang lahat ng kinakailangang armas. Gayunpaman, sa pagtatapos ng misyon ay isa lamang ang nakabalik ng ligtas dahil lahat ng kanyang mga kasama ay namatay ng nakakaawa. Bumalik ang eksena sa 3 buwan nang inaatake na ng mga Aleman ang 12 na lalaki. Nakita sila ng mga Aleman mula sa malayo at sinira ang kanilang sasakyan, 11 sa kanila ay agad na nahuli, habang ang pang-12 na si Jan Balsred ay nakapagtago. Mabilis siyang tumakbo, ngunit siya ay napansin ng mga Aleman. Nagpaputok sila ng ilang bala sa kanya, hanggang sa tinamaan siya sa kanyang paa ng isa sa mga ito. Di nagtagal ay nagkaroon ng tulo ng dugo sa lahat ng dako. Sinundan ito ng mga Aleman upang makita ang nakatakas, gayunpaman si Jan ay tuluyan ang nakalayo. Pagdating ng gabi pagkatapos ng ilang oras na pagtakbo, nakarating siya malapit sa isang lawa. Ang temperatura ay nagyayelo kaya alam ni Jan na maaari siyang mamatay sa isang atake sa puso, ngunit dahil papalapit na ang mga Aleman ay nagpasya siyang huwag isipin ang panganib. Dahan-dahan siyang lumangoy sa nagyayelong tubig at umalis. Makalipas ang ilang segundo, dumating ang mga Aleman na may mga flare gun upang lumiwanag ang paligid. Sinuri nila ang buong lugar ngunit walang nakitang palatandaan ng nakatakas. Dito ay naisip ng general na si Jan ay namatay na sa loob ng lawa, at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nang maglaon, isang mataas na opisyal ng Nazi na si Kurt Stage ang dumating upang siyasatin ang 12 sundalong Norwegian. Nang makita niya na 11 lamang ang mga ito, tinanong niya ang general tungkol dito at iginiit ng huli na ang pang-12 ay namatay sa loob ng lawa. Gayunpaman, hindi naniniwala si Kurt hanggat hindi niya nakikita ang katawan. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na suriin ang buong lugar at hanapin ang ika-12 na lalaki. Sa ibang lugar ay lumabas si Jan mula sa lawa, ngunit ang kanyang kalagayan ay naging lubhang kritikal, nababalutan na ng yelo ang kanyang mukha at iba pang parte ng katawan. Sa kabila nito ay nagpatuloy si Jan hanggang sa makatagpo siya ng ilang lokal. Sa kabutihang palad, ang dalawa ay mabubuting tao at agad nilang inihatid si Jan sa kanilang tahanan. Doon ay binigyan nila siya ng pagkain at damit na may susuot, at inasikaso din nila ang kanyang mga sugat. Maswerte si Jan na nabuhay pa siya, dahil kung nanatili pa siya ng ilang oras sa nyebe ay posibleng namatay na siya sa hypothermia. Sa kabilang banda, tinanong ni Kurt ang 11 lalaki para sa impormasyon tungkol sa kanilang mga plano, ngunit walang nagsasalita. Dahil dito ay pinarusahan niya sila ng matindi at pinatay pa ang ilan sa kanila. Desidido din si Kurt na hanapin ang ika-12 na lalaki, ngunit gusto muna niyang suriin kung posible bang tumawid sa nagyayelong lawa. Si Kurt mismo ang nagboluntaryo at nilubog ang sarili sa loob ng napakalamig na lawa. Nanatili siya doon sa loob ng 20 mahabang minuto at sa wakas ay dumating sa konklusyon na tiyak na makakaligtas sa lawa na ito ang isang tao. Samantala, pagkatapos gumaling ni Jan, umalis na siya upang tulungan ang kanyang mga kasama. Isang mabait na lokal ang nagpasakay sa kanyang bangka at dinala siya sa kabilang lawa, binigyan pa siya ng ilang mga supply. Si Jan na walang ideya kung nasaan siya, ay nakakita ng isang maliit na bahay kung saan nakatira ang isang matandang babae. Nag-usap ang dalawa ng ilang saglit at naging mabilis na magkaibigan. Nilinis pa ng matandang babae ang kanyang sugat sa paa, at binigay sa kanya ang address ng isang taong makakatulong sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasalamat si Jan sa kanya at umalis. Siya ay muling bumalik sa malamig na gubat, kung saan walang nakikita kundi nyebe. Gayunpaman, sa pag-asang makita muli ang kanyang mga kasama, nagpatuloy siya sa paglalakad. Nang gabing yun, sa wakas ay nakarating siya sa address na ibinigay sa kanya ng matandang babae. Ang mga naninirahan sa bahay ay mag-asawa at ang kanilang mapagmahal na anak na babae. Matapos ipaliwanag ni Jan ang kanyang kwento,
Agad siyang tinanggap ng tatlo at binigyan siya ng masarap na pagkain. Isang araw ay nilapitan si Jan ng mag-asawang may dalang masamang balita. Binanggit niya na ang isa sa kanyang mga kaibigan ay isang nurse na nagtatrabaho sa lokal na ospital. Sa parehong ospital, ilan sa mga kasama ni Jan ang inaasikaso. Pinagmalupitan sila at binugbog hanggang sa may mga nabaliw, at ang iba naman ay namatay na. Nang marinig ito ay napaiyak si Jan at nagpasya na talikuran ang kanyang planong iligtas ang kanyang mga kaibigan. Sa halip, gusto niyang pumunta sa neutral Sweden dahil doon ay hindi siya maaaring masaktan ng mga Aleman. Sa ibang lugar, nang nabigo si Kurt na makakuha ng anumang impormasyon mula sa mga Norwegian ay pinatay niya silang lahat. Nang maglaon, nilapitan siya ng isa sa mga opisyal at ipinaliwanag na hinalughog na nila ang lahat ng bahay sa lugar, ngunit hindi nila mahanap ang ika-12 na lalaki. Pagkatapos ay humiling siya na ihinto ang mga operasyon sa paghahanap, at gumawa ng ulat na pinatay nila ang lahat ng 12 sundalong Norwegian. Gayunpaman, tumanggi si Kurt, na nagsasabing ayaw niyang magsinungaling kay Hitler. Sa ibang lugar ay nakarating na si Jan sa bahay ng isang mangingisda, ayon sa bilin ng naunang pamilya. Sa bangka ay pinasakay siya ng mangingisda at inihatid siya sa aabot ng kanyang makakaya. Habang nasa lawa, maganda ang naging usapan nila tungkol sa mga kasalukuyang nangyayari sa bansa. Ang mangingisda pagkatapos ay naglabas ng isang pahayagan at ipinakita ang isang artikulo na nagpapakita kay Kurt Stage. Lumalabas na si Kurt ay isa sa pinakamabangis na general ng Nazi na nakatanggap ng maraming medalya para sa kanyang katapangan. Mayroon siyang talaan ng pagsubaybay at paghuli sa lahat ng mga bilanggo na kanyang sinundan, ngayon ay hinahanap na niya si Jan at siniseryoso niya ang bagay na yun. Sa sumunod na eksena, sa wakas ay nakarating na ang bangka sa Pampang. Binigyan ng mangingisda si Jan ng pagkain, tubig at isang pares ng ski bago umalis, kasunod nito ay sumakay si Jan sa ski at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Dumaan siya sa masukal na kagubatan at matataas na burol, hanggang sa makarating siya sa isang maliit na nayon. Sa kasamaang palad, may ilang mga Aleman sa lugar, at si Kurt ay isa sa kanila. Habang sinusubukan ni Jan na takasan sila, bigla siyang natapilok at nahulog. Maya-maya ay nilapitan siya ni Kurt at tinitigan ng masama, mukhang huhulihin na siya ngunit pinagtawanan lang ni Kurt ang kanyang kakayahan sa pagski at hinayaan siyang umalis. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minuto, sa wakas ay napagtanto ni Kurt na ang lalaking ito ay maaaring ang nakatakas na hinahanap nila. Dahil dito ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tumawag ng backup. Pagkaraan ng ilang sandali, isang sasakyang panghimpapawid ang ipinadala, na agad nitong sinubaybayan si Jan, pagkatapos ay nagpaputok sila ng ilang bala, ngunit wala sa mga ito ang tumama sa kanilang target. Sa sandaling yun, isang napakalaking pagguho ang nangyari, at sa kabila ng pagsisikap ni Jan na makatakas, siya ay inabutan ng nyebe at nailibing dito. Dahil dito ay umalis na din ang sasakyang panghimpapawid. Pagkalipas ng ilang oras ay lumabas si Jan sa nyebe na may malubhang kalagayan dahil sa dumudugong mukha nito, dahil sa matinding lamig na pati ang mga mata niya ay sugatan. Sa unang tingin ay tila isang zombie ang bumangon mula sa nyebe, ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay nagawa pa rin ni Jan na bumangon. Maaaring nabugbog ang kanyang katawan, ngunit ang lakas ng loob niya ay mas malakas kaysa sa dati. Kaya naman dahan-dahan siyang gumagalaw sa ibabaw ng nyebe, umaasang makakahanap siya ng tulong. Sa kabilang banda ay nalaman ni Kurt ang tungkol sa pagguho, ngunit sigurado pa rin siyang buhay si Jan at nagpadala ng ilang mga sundalo sa lokasyon. Sa oras na ito ay matagal nang nakaalis si Jan, ngunit ang kanyang mga gamit ay naiwan. Nahanap ng mga sundalo ang kanyang mga damit, isang mapa, at pati na rin ang kanyang isang pares ng ski. Nang malaman ito ni Kurt ay sinimulan niya ang isang malawakang paghahanap upang mahanap ang nakatakas. Ang mga sundalo ay pumupunta sa mga bahay-bahay, at tinatanong ang lahat ng pamilya sa lugar kung nakita nila si Jan. Nagbanta rin sila na papatayin ang mga matatagpuang tumutulong sa salarin. Samantala, si Jan na hirap na ay nagawang makarating sa kalapit na nayon, kung saan ang dalawang magkapatid na sina Marius at Gudrun ay agad siyang tinulungan. Nilinisan nila ang kanyang mga sugat, binigyan siya ng maiinit na damit, at binigyan din siya ng isang lugar na pagtataguan dahil madalas na sinisiyasat ng mga Aleman ang lugar. Pagkatapos ng mahabang linggo, nakabawi si Jan ng kaunting lakas at handa nang umalis. Ngunit dahil hindi siya makalakad dahil sa matinding frostbite, binuhat siya ng magkapatid at ilang iba pang mga lokal saka inilagay sa isang paragos at dinala sa malapit na cottage.
Doon ay kakailanganing mamuhay ng mag-isa ni Jan sa loob ng ilang araw, hanggang sa may dumating upang sumundo sa kanya. Madaling lumipas ang mga unang araw, ngunit nagsisimula na siyang magkaroon ng halusinasyon. Karamihan sa kanyang mga bangungot ay nakikita niya ang kanyang sarili na hinuhuli ng mga Aleman, nakikita din niya ang kanyang sarili na sumasayaw sa isang magandang kanta. Isang araw, nang suriin niya ang kanyang mga paa, nakita niya ang karamihan sa mga daliri na naimpeksyon. Dahil napagtanto na ang impeksyon ay kakalat kung hindi magagamot sa lalong madaling panahon, nagpasya si Jan na magsagawa ng isang mahirap na desisyon. Kumuha siya ng kutsilyo at hiniwa ang ilan sa kanyang mga daliri na naimpeksyon, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Gayunpaman, dahil sa desisyong ito ay naligtas ang kanyang buhay. Matapos ang 9 na mahabang araw, sa wakas ay dumating si Marius kasama ang kanyang grupo at ginising si Jan. Isinakay nila siya sa isang paragos at sinimulang hilahin pataas. Maya-maya ay dumating sila sa isa pang checkpoint kaya itinago nila siya sa ilalim ng malaking bato. Bago umalis ay ipinangako ni Marius kay Jan na isang lalaki ang susundo sa kanya sa lalong madaling panahon at dadalhin siya sa hangganan sa Sweden. Sa kasamaang palad, kahit nakalipas na ang ilang oras ay walang dumating. Ang araw ay nagiging gabi, at ang temperatura ay bumaba ng mas mababa sa -20 degrees, nanginginig na ng husto si Jan at tila mamamatay na siya. Sa sumunod na eksena ay nasa bahay sina Marius at Gudrun at pinag-uusapan kung nakatawid na si Jan sa hangganan, sa parehong oras ay may lalaking balisa na lumapit sa kanila. Siya sana ang lalaking susundo kay Jan noong nakaraang 4 na araw. Nang tanungin ng magkapatid kung ano ang nangyari, binanggit ng lalaki na naghanap siya kung saan-saan sa paligid ng bundok ngunit hindi niya makita si Jan. Dito ay napagtanto ni Marius na iniwan pala nila si Jan sa maling bundok. Hindi na nag-aksaya ng oras, tumungo siya sa nasabing lokasyon kasama ang isa sa kanyang mga kaibigan, at hinukay si Jan mula sa makapal na nyebe. Ang bida ay tila wala ng buhay, ngunit sa lalong madaling panahon ay nagsimula siyang gumalaw. Kahit na nawalan ng pagkain at tubig sa loob ng ilang araw, nabuhay pa rin si Jan kahit nakalubog sa makapal na nyebe. Pinakain siya ni Marius ng mainit na sopas at hiniling na manatili siya doon ng ilang oras pa. Hindi nagtagal ay dumating ang isang grupo ng mga lalaki na may dalang mga paragos at nilagay siya doon. Ilang oras silang naglalakbay, ngunit dahil nanghihina na si Jan ay nagpasya silang magpahinga sa loob ng isang kuweba. Galit na galit si Jan sa ideya dahil natatakot siyang maabutan sila ng mga Aleman, natatakot din siya na baka malagay niya sa panganib ang buhay ng mga lalaking ito. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng pinuno ng grupo na ligtas sila. Kasunod nito, sinimulan ng grupo ang pag-aalaga kay Jan. Paminsan-minsan ay pinuputol din nila ang mga naimpeksyon na bahagi ng kanyang mga paa upang hindi ito kumalat. Lumipas ang 6 na araw, at nang tuluyang mabawi ni Jan ang ilan sa kanyang kalusugan, nagpasya ang grupo na umalis. Sa pagkakataong ito ay gumamit sila ng libu-libong deer dahil sa hangganan ay mayroong nagbabantay na mga Aleman. Ang plano ay punuin ang lugar ng mga deer upang hindi mapansin si Jan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong grupo ay kumilos na at si Jan ay nilagay sa isang paragos na hinihila ng malaking deer. Hindi nagtagal, nakalapit na sila sa hangganan na nag-udyok sa mga Aleman na maging alerto. Mabilis nilang inilabas ang kanilang mga binocular at hinanap si Jan, ngunit nabigo silang makita siya sa karamihan. Ang plano ay tila gumagana para sa grupo, ngunit sa sandaling yun, ang mga lubid na nakatali sa paragos ni Jan ay naputol, na nagresulta sa isang masakit na aksidente. Napansin din siya ng mga Aleman at agad na nagsimulang magpaputok, ngunit gamit ang huling lakas ay nagawa niyang magtago sa likod ng isang bato. Ngayon ay malapit na siyang makita ng mga Aleman, kaya nang wala nang natitirang pagpipilian, inilabas ni Jan ang kanyang baril at naghanda na gawin ang hindi may isip. Gayunpaman, bago niya ito magawa, ang malaking deer ay lumapit sa kanya. Pinasigla nito ang layunin ni Jan na mabuhay, kaya ibinaba niya ang kanyang armas at sinimulang iikot ang lubid sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay pinaputok niya ang kanyang baril sa kalangitan, na ikinagulat ng deer ng husto at nagsimula itong tumakbo ng buong lakas. Ang dalawa ay dumaan mismo sa mga Aleman, ngunit naiiwasan ang lahat ng kanilang mga bala. Pagkatapos, isang himala ang nangyari dahil nagawa ng deer na dalhin si Jan sa hangganan, patungong Sweden. Sobrang saya ni Jan at nagsimula siyang sumigaw na parang baliw, habang ang mga Aleman ay nalilito dahil hindi na nila sakop ang kabilang panig. Agad nilang tinawagan si Kurt at ipinaalam ang tungkol dito, at hindi makapaniwala ang huli na nabigo siya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay.
Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik si Jan sa Scotland. Siya ay halos nakabawi na mula sa kanyang mga pisikal na pinsala, ngunit ang trauma sa kanyang isipan ay nagpapatuloy pa rin. Isang araw sa isang gawaing militar, dahan-dahan siyang humakbang patungo sa kanyang general at iniabot sa kanya ang kanyang ulat. Si Jan ay itinuturing na isang bayani dahil sa pagtakas sa mga Nazi, at sa pagkuha ng impormasyon na naging mahalaga upang makalaya ang bansang Norway. Noong 1945 ay natapos ang digmaan, at si Kurt Stage ay pinatay noong 1947 dahil sa mga kalupitan na kanyang ginawa. Nagpakasal si Maries at nagkaroon ng 5 anak, habang si Gudrun ay masayang nakatira sa isang tahanan kasama ang kanyang kasintahan. Si Jan ay pinarangalan ng ilang mga parangal dahil sa katapangan, ngunit pinahahalagahan niya ang lahat ng magigiting na lalaki, babae at maging ang deer na tumulong sa kanya sa loob ng 63 impyernong araw. Namuhay si Jan ng mahaba at mapayapang buhay kasama ang kanyang pamilya sa Norway, hanggang sa mamatay siya noong 1988. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!